Jake and they said yes na. And now it's happening. How was the journey, Direk Dan, doing Almost Us? Sobrang akong happy kasi nag-start. First time ko na-encounter si JM, napanood ko yung pelikula niya sa City Malaya. Oo nga eh. Tapos I was impressed talaga. As in, sabi ko gusto ko maka-work ng actor na to. So yung night na yun, nag-research ako, tapos nakita ko nga yung love team Na meron palang JM Fiang. JM Fiang. Tapos nanonood ako ng clips nila. Kinikilig ako eh. Tapos a few days later, minessage ko na si Keith. Sabi ko, Kabilis! Keith, wrong call yung pelikula. So, Wow. ayun. Tapos, luckily, nasa kanila yung contract. Yung contract ng dalawa. So, ayun. Everything fell into place. So, thank you sa generosity ng Keith and ng Rosel na natuloy yung pelikula. Ito na siya, we're showing sa basics. Sir Keith, grabe naman talagang good words sa kanila when we did Shake, Rattle, and Roll. So when Direk Dan said na gawa tayong pelikula ng JM Fiang, what was in your mind? Right away, agad ba? Sabi mo, yes, let's do it. Yeah, medyo agad na. Kasi I had the experience of working with Jane Fiang sa Shake. And so kind of sa rushes pa sa Shake, they were so good. So my mom and I were thinking about, ano kaya po yung next project namin with Jane Fiang? So good timing, tumawag si Director. Actually, Facebook Messenger yata nila ako tinawag. Sabi niya, how's JM Fiang? Gusto niya mag-pitch for concept with them. So we said yes right away. Wow. And it was good timing. Okay. Thank you, Sir Keith. Direk Dan, susulitin ko na to kasi ang dami mo namang offers for a rom-com. Why a JM Fiang for a comeback? Nahilap ako sa dalawa. Oh. Hindi talaga, as in, tapos ito na-impress talaga ako dun sa Sinimalaya. Tapos from there, yung deep dive talaga ako. Alam mo yung one of those nights na nagsimula ka lang sa isang video, tapos maya 4 AM na pala, tapos over JM Fiang yung pinapanood ko. Tapos, ayun, sabi ko, I really want to work with these two. Direk, anong nauna? The JM Fiang or the material? Nauna yung JM Fiang, tapos kasama ko isa yung associate producer si Angel. Tapos nag-iisip kami ng concept. Kasi Angel ay isang Gen Z. So parang focus sa mga daw sa mga Gen Z yung AU or alternate universe. So from there, nagpatok siya, batuhan kami ng ideas for a film. Tapos yun na, nabungay na yung story about this girl na obsessed sa isang idol na may best friend na pilot. Pero kasi ikaw master director ka when it comes to rom-com, kaya sabi ko, swerte ng dalawa na for launch movie nila, Dan Villegas ang titira. I mean, sorry pero I'm just the proudest na ikaw yung gumagawa ng pelikula nila, direkta. Salamat po. Pero swerte kami lahat na maayos yung cast. Super solid po. So when Sir Keith, sinabi niya sa akin, EJ, I've never seen a script as beautiful as this one. Remember, one morning, you called me up, kinikento mo sa akin, EJ, ang ganda-ganda ng script pa lang yon. Sir Keith, when you learned about the story na present ni Direk Dan and his teammates, what was the reaction right away? Gusto mo na? Yes. Kasi when I read the script, usually like when I read scripts, when I edit stuff, pero the whole time I was reading the script, all I can think of was JM Fiang. Kasi sobrang bagay yung scripts kanila. So I was just laughing the entire time I was reading. Just at 9 in the morning, you were raving about it, Sir Keith. I remember that, di ba? Sabi mo, gawin na natin. Ganun yung energy ni Sir Keith in doing, at the time, iba pang title, until finally, nag-decide that we're doing Almost Us. Okay. At this point, we'd like to hear from the members of the cast, starting off with Sam. Here's your role! Greet everyone muna, Sam. Hello everyone! Ang ganda niya, no? You are portraying what the role? I'm portraying Jess as one of the close friends of Fiang in the movies. Sobrang layo. Ano ba yun? Sobrang layo. So she's little Tondo. She's not far from I Sam love that actually. din niya. Tumatanak sa akin, sobra. Sobrang layo. Yes. But make us kwento about how you started, how did you get the part? Kasi alam ko, talagang pinili ito eh. May mga audition pa. Pero ikaw, right away, narinig ko agad yung pangalan mo. Ah, okay.
Okay. So how did you get the part? I actually heard from it from one of the associate producers, si Angel ba, the Angel. And they actually told me that, when they were thinking of somebody who could portray the role, they thought of me daw. And I thought that it was so, syempre makikinig ako doon. Pero hindi pa po kasi Naniwala ka agad na ikaw naman talaga yun. Charot. Yun Of nga po. course, oo. Pero they didn't really tell me what kind of role it was yet. Up until I got the script and I got the character description po. Tapos sabi nila na, konyo pala. So sabi ko, kaya. Achieve! Achieve, natural. Iba rin naman mag-isip ng project with projects. Natatalino yung mga nakit dyan. Yes po, sobra po. Magagaling po sila. Sobra. Yes. Thank you, Sam. Thank you po. You know what, yung story ko, sabi ko, sino ba ang ibang cast? Tapos na nag-script reading na. Sabi ko, the moment he opens his mouth, sabi ko, oh my goodness, this is so good! Another J. What? Gulat-gulatan, JM. JM! Hello po, JM Salvado. Correct. Pakilala sa atin lahat. Magandang hapon. Okay. Oh, di pa lang, di ba? Ang linaw! Ayan. Nag-audition ka ba dito, JM? Yes po, nag-audition po ako dito. Kinontak po ako, tinanong ako, kaya mo ba yung role? Bibigay namin sa iyo role, audition ka. Pagdating ko dito, Baka may catch. iba-iba pala. Iba-iba yung dating. Ako po si Otep. Oh, James alam. I'm playing the role of Otep, best friend ni RR. Siyempre, hindi naman po kami nagkakalayo ng itsura. Tama. Baka po magkalagnat kayo eh. Diba? Ganun po talaga. So, ayun lang naman po. Okay naman, pogi lang. Yan. Ang galing niya. Alam mo, script, table read pa lang. Talagang tawa na ng tawa si JM Sipiang sa kanya. Kahit kami sa production, sobrang nakakaaliw. Kinuha niya yung script read, table read namin. Congratulations. We're so excited na mapanood ka na. Yes! Oh, exactly. And of course, the very promising talented Yuki Takahashi. Yuki! Yes. Hello po, I'm Yuki Takahashi. Hello po. Your role and how did you get the part? Alam ko, in a way may alam ako pero Yeah. sige, may kaskwento. So I am Sue. Older ako kay Young and kay RR. Well, yung role ko dito, I am a very confident woman. And sobrang self-assured ko with myself and everything. And Ganda niya, no? somehow, medyo pinagsasilosa ni Young. Yun. Hanggang doon lang muna. Hanggang doon lang, yes. Pero hindi ka kaiinisan ng mga JM lang dito. Pero fine. I guess panoorin nyo na lang ako, yes. Okay. Yes. Yung sa akin po, nalaman ko na I'm part of it. Actually, it's a funny story. How funny, wow, naging Sobrang funny po. Patag na na. No, kasi hindi ko po kasi alam if scam siya or not. So, nung minessage po ako through Viber, I wasn't sure if it was real and everything. And then when I found out, it's Direct Dad. Doon ako naniwala. Totoo pa na to. Day one pa lang, Yes. talagang nag-agree na yung buong production na. Thank you po. Mukhang perfect ang pagkaka-directan, no? Perfect, mukhang did you deliver naman? Yeah. So, yes, oo. Thank you, Yuki. Thank you. Wala na, napaka-special ng role niya. So, hindi ko alam kung nahirapan ng production, pero ako, when I first heard of his name, portraying Kenzo, sabi ko, oh my God, the perfect Kenzo. Dustin Yu. Hi, Sir. Hello! Hello po sa lahat na pumunta ngayon. Ako nga po pala si Dustin Yu. At ayun, maraming salamat kasi sobrang swerte ko na nagpati ako ng launching movie ng JM Fiat. Ang character ko dito ako si Kenzo. Isa po akong artist. Isa po akong singer. Hindi naman po malayo sa totoong buhay. Wait na. Joke lang. Ayun, ako po yung parang sinalatan ng EU fiction ni Fiam. And ano po masasabi ko sa character ko, siguro hindi siya malayo sa totoong artista. Kasi sa isang artista, may mga struggles din na experience. So dito makikita natin kung saan si Kenzo ay totoong tao rin pala. Tapos mamaya maririnig pa natin direct ng Jack Circuit kung paano pa, gaano ka-special yung world na yun ng AU.
But before we go back to the Kenzo character, I'd like to share my babies. I'm proud of Jevia! Nataya. What's up, madam? Kumusta? Finally, we're showing May 6. Yes! Malapit na! Ano? Sa starstruck ako, sorry. Alam niyo naman. JM, finally, we're launching your team up in the summer kilig movie of the year. How does it feel? Malapit na. In less than a month, we are showing nationwide. Excited ako sobra kasi first Wapo mo ngayon, kakaibang flow. shit man. Wow! Go ahead na. Nawala ako. Hindi, I mean, excited ako sobra kasi first film namin ni Fiam. And siguro mas nangingibabaw sa akin yung excitement ko pagdating kay Fiam kasi excited ako sa kanila na mapanood itong pelikula ito kasi seryoso. 100% sure ako na once mapanood nila yung pelikula, mas magmamarka yung pagiging actress ni Fiam. Sir Kit, nagbibigay siya. Ang galing ni JM, like a true gentleman, ano. How he makes Puri his leading lady. Yang, Yes. sinasabi ng lolo mo na Yes. napakagaling mo rin. Magaling din siya. Sobrang galing niya. As in, napahanga niya ako kung paano siya, kung paano niya pinagtry si RR bilang best friend ko. Hindi naman nagkakala yung real life. Best friend na naman. Wow. Sige lang. Bro. Hindi naman nagkakala yung real life na mag-best friend kami. So, pero syempre, nagulat ako sa mga pinag-try niya sa RR. Kasi, galing mo, no? The review, as we speak po, the official trailer po ng Almost Us has already reached more than 20 million views. Ano po ito in 24 hours, so mamayang gabi, magka-48 hours na, so I can imagine, Mr. Sel, no, kung ilang million na tayo tonight. And hopefully by May 6, 200 million tayo. Opening day. Circuit and Direct Dan, totoo ko na ito ha, kasi may special part ang script. Kaya kailangan special din ang gumanap ng Kenzo. What was it na gusto nating ma-emphasize dito about the presence of Kenzo Dustin in the movie? Important kasi yung parang yung character very fantastic. Maka-idol siya. Correct. Magical kasi nga nasa alternate universe. So, Ayun, yun ang kailangan nating ma-emphasize dito na may, yung fantastical element. Fantastic Pelikula. element. So parang kailangan meron talaga siyang leading man, fantasy element. So binato na si Dustin. Just like may fanboying moment, Yes. fanboying moment ako tayo, di ba? Yes. So just like Janine, meron siyang ganun kay Kenzo. Yes, meron ganun. So meron certain kind of attraction. Kaya nga yung dynamic nilang tatlo, parang meron kang fantasy. Correct eh, oo. Tapos yung best friend siya, sana ako na lang yun. Pero, ayun, manoodin nyo na lang. Sir Keith, dagdag tayo ng konti pa direct dance set. Kasi mukhang nag-relate ka talaga dun sa character, sa part ng Kenzo, being part of the equation ni Janine and RR direct. Sir Keith. Yeah, it was actually good to do a movie from the fans' perspective. Diba? So Janine is like the admin of the Kenzo fan group. She's been following his career, and so she writes these stories, putting Kenzo in unbelievable situations. So with budgeting, we had a lot of fun coming up with those imaginary situations that we can put Kenzo in, na medyo fantastical, pero makikita mo din yung softer side din ni Kenzo. So it was a lot of fun to play with that, especially with that perspectives. So every movie fan o fan for that makaka-relate dito sa pelikula to Sir Keith. Yeah, I think so. Nakikita mo Just like a fanboy like me, di ba? Na makaka-relate dito sa story ng movie. Yeah, nakikita mo on how passionate the fans are, the things they do to see the artists, meet them, and also the fans that they have to support them. Right, fans like RR supporting Jimmy. It's nice to see it also from that perspective. Yeah, love letter kasi yung pelikula to the fans. Ayun!
sa kanilang mga idols. So, ayun. Yung treatment namin. Direk, sorry, napakaswerte niya na he got the part. Why Dustin Yu for us Kenzo? Ayun, ano nga eh, nung I was talking to Tina, naghahanap kami ng pwedeng itapat. Kasi alam namin na yung base ng JM Fiang sobrang solid. So kailangan namin ng strong, kumbaga, actor for that role na mapiplay ng isang idol, isang fantastic idol na usually you see lang in Fiang's imagination. Okay. So, okay. I think we need one more question for Direk Dan and kailangan natin siya i-release. Sorry guys, baka magkaroon tayo ng another session. Direct, namit ba yung na-deliver ba ni na Piang and JM yung expectation mo sa kanila? Kasi dun sa child number 82, anak ni Boy Kada na siyempre alam naman natin siya yung top crosser sa Sinimalaya. Ang bida ron si JM si Piang super supportive talaga ron eh. Kaya siya ekal ha, kahit ang premier. Talagang nandun lang siya sumusuporta si Piang. Pero nung gawin ng may direct mo na sila, na-meet ba kung ano yung ine-expect mo, yung gusto mong makita sa kanila? Kasi nung una in love ka lang dahil looking at them, ano? Pero, Ako kasi, pag may co-work ako, it's more of, madami kasi mga galing, pero ang important kasi yung attitude. Nung nag-start na yung mag-shoot, sinabihan ko sila na kung magka-work tayo, do 3 things. You come on time, you memorize your lines, and huwag kayo tutungkol sa atin na wala kayong bago. And alam ng lahat ng actors na ako. And they exceeded my expectations. Aga sila dumadating, 30 minutes early. Pagdating nila sa set, never pa silang never ko na-encounter hindi na memorizing lines nila. May mga sequences kami na just ko ilang pages na tuloy-tuloy yung take. Dahil yung treatment namin natin. And third, gusto ko, and I'm working with actors na may sariling take sa script. May idea sila. So parang we really take time before the shoot, discuss the script. At na-impress ako na may balance sila. Kaya parang ano kasi, ayun, it's very important yung attitude. Aside from, I can rave about how good they were, pero kasi very important sa akin yung attitude. And yun yung talagang saludo ko. Si JM naman talaga siya yung revelation sa Sinimalaya as you. Yes. Pero JM and Piang, kumusta si Direk Dan Villegas? So, first, before kami mag-tape, or before kami mag-taping, mag-start, alam mo, in-expect ko talaga na first day ko pa lang, papagalitan na ako ni Direk Dan. Legit, di ba Direk, sinabi ko sa'yo? Sinabi ko talaga sa kanya na akala ko pagalitan nila ako. Kasi syempre, hindi naman natin alam, di ba? And then, hanggang sa matapos yung eksena namin, or yung buong taping days, masasabi ko na isa si Direk Dan sa mga pinaka-chill, pinaka-sobrang gaan na nakatrabaho ko ever. And sobrang hands-on din talaga ni Direk Dan sa lahat ng bagay, kung mo mga maliit na bagay, mapapansin niya yan. So, I'm siyempre super grateful ako na first solo film namin ni Jerry si Direk Dan na naghawak. Diba? Comeback movie niya, swerte namin. sa genre rom-com, kayo ang napili niya makita. Yeah, so sobrang nakakatuwa at sobrang excited na ako. Kaya, panoorin niyo po ang Almost Us, May 6. Hindi pa ito pinali ha, marami pa ito Hindi, sinabi ko lang, para. Jay lang. Noong una na-pressure ko na siyempre, Direk Dan. And ako personally kinakabahan ako nun kasi ramdam ko baka may expectation na kasi nabalitaan ko rin yung naging feedback niya sa Sinimalaya. Pero, may parang nagtiwala na rin ako kasi Direk Dan yan. Nung sinerch ko yung IG na bumunga agad sa akin yung Gawad Urian. Di ba? Uri ako. So, okay. Hindi tayo pwedeng pa-chill lang dito. Kaya pag-usahin natin, pagbutihan natin. May gano'n. Ganun. And ayun, hanggang sa nakailang araw kami ng taping days. Grabe, mas alam mo yung ina-expect ko na yung kasing aura ni Direk, yung titignan mo siya. Alam mo yung parang tititig pa lang
susunod ka na. Pero nag-enjoy ako sobra na siguro sa tulong din ni Direk Dan, kami nung natapos namin i-shoot yung film, mas minahal namin yung craft namin, yung pagmamahal sa filmmaking kasi hindi lang siya basta nag-direct eh. Nag-share din siya ng knowledge niya pagdating dito sa art na to. So, masarap yung baunin. Does it help na bata pa si Direk Dan? Bata pa siya, 40 pa lang siya, di ba? Oo. Sorry. Direk, nag-enjoy daw sila as katrabaho ka. Can we share the Ano lang, Sir EJ, isip bata. Ayan. Yun nga, babalik ako sa ano eh. Kasi, naniniwala ako talaga na ano eh. Ang hirap yung schedule natin sa pag-shoot, di ba? So, madami mga galit, pero very important talaga how they approach the craft. And I do think itong dalawang tumalaya yung maaari. Dahil kumbaga, magaling na, tama pa yung attitude sa trabaho. So, that's a very good thing. Before the last question talaga, Direk, I'd like to ask you, bakit napaka-perfect ng isang Dan Villegas na mas kilala sa genres ang makapag-direct ng isang the perfect rom-com? May style ba dun, Direk? O automatic sa isang filmmaker na pareho ng pelikula yan? Bakit nagawa mong ganito ka-fabulous? Nanood kasi sila, ang team ng Friday at 1 o'clock. Nag-view na po yung buong team, everyone was raving. Direk, how were you able to na-perfect ang Almost Us? Thank you, Anton. Hindi ko, channel mo lang yung inner feeling siguro. Tapos, very important din kasi yung the team you work with. Kasi yun na nga eh, kumbaga aside from having a great cast, the people behind the camera, sila Keith, sila Sens, JP, kumbaga parang team effort siya eh. Hindi mag-work yung pelikula kung halimbawa, loves yung team mo eh. So, team effort siya, na kaya nakapag-deliver. Thank you sa magandang feedback. Correct. I promise. Yeah, kaya naging thank you na naganda kayo. Kaya kayo naganda kasi it was a team effort with the people in front and behind the camera. Always a man of few words talaga sa direkta. Ginagawa na lang niya sa pelikula niya yung ano niya. Okay, we can no longer accommodate another question kasi talaga medyo tight is. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam po Sunday. So, thank you po to taking time off your weekend para makapunta dito. So, sa May 6 po, Almost Us. Starting with the brilliant actors here, JM and Film. Yun po, supportahan po natin. Maraming salamat po from Regional Film and Project Projects. Thank you, Direk Dan. I'll see more of you. I'll see you on the May 5th.